So hindi pa tayo nakakapaglinis. Nakita niya may mga itim-itim na. Pero ini-spray natin ng WD-40 yan. Kaya yan, may mga bakas ng ano. Dapat yan pinupunasan para hindi pa ganyan, parang putik itsura. Pero okay lang po yan, madali naman po linisin yan. So pagka ganitong traffic, nagpipinot tayo ng P para mamaya may mga bata na biglang gumanon, di ba? Bigla nilang bigla nilang i-throttle, sabihin bomba. Di ba? So mahirap kasi biglang dumidiretso ka, makakabangga ka pa. Buti sana kung sasagutin ng ano. Hindi naman, di ba? Tatakbuhan ka lang yan. Kaya guys, ingat po kayo pagka stoplight, magano po kayo P. Minsan nga lang nakakalimutan natin. Pagka nag-go na, napapaganon tayo, nasusubsub tayo. Kaya importante, aware kayo sa ginagawa niyo lagi. Ayun lang naman. So ayan na, nag-green na. So pindutin natin ng isang beses para mag-go na kaagad tayo. So kahit nagpalit po tayo ng controller, pinagana pa rin natin yung features na yan. Kasi mahirap na po, ano? Mamaya magulat po kayo. Pagka malakas na yung controller nyo, magugulat talaga kayo. Ngayon, dumadambang ganyan. Dadamba lang siya pero hindi naman siya, ano? Pero kaya lang, mahirap na pigilan syempre, di ba? Ito na naman tayo guys. Hindi hingal tayo pagdating dito kasi yung init, iba. Tapos medyo kulob kasi tong full face natin. Kaya tayo parang inihingal. Kaya pagka ganyan, nakakaramdam na tayo ng ano, hingal, bubukas tayo ng konti. So yun, sa oras na to nawala yung audio natin sa ano no, sa mic. So mag-voice over tayo. So dito, kaya ako dinidiscuss yun sa helmet. Kasi kaya po may mga breather yan, pwede nyo pong buksan yan para po sa pag ano, no. Kailangan may pumapasok na hangin. Kasi meron din po tayong pwedeng mangyaring ma-heat stroke ka dyan, ma-suffocate ka, no, dahil sa init. So ngayon, ito, may kasabay tayong Vespa dito. Vespa S125 ata tawag dito. So yun guys, babalik na po yung NCAP. Ano po yung NCAP? No contact apprehension, no, policy. So manatili po tayong sumunod sa batas. Hindi po porket nandyan yung enforcer, saka tayo umaayos sa pagmamaneho. So ugaliin po natin to kahit wala pong enforcer. Kasi yan po, mas may mga nakamata na pong camera sa atin, no? Kaya ingat-ingat po kayo guys. Kaya yan po yung importanteng pinapaalala ko. Mas maganda pong may lisensya kayo kaysa wala, di ba? At sana mabigyan na po ng pagkakataon ng mga e-bike users na marehistro yung kanilang e-bike. Kasi yun po magsisimula din ng ating ano, legality, no, sa kalsada. At awareness po kung saan po dapat pumipwesto. Sa bayan lang po, pwede naman po yan sa kalsada mga e-bike. Kasi yung bilis po niyan, kayang sumabay sa motor eh. Pero yung pag medyo malaking highway po, medyo ingat lang din po kayo kasi possible na matangay kayo ng hangin. Dahil sa e-bike natin, magaang, no? Kaya po may mga, ano siya, tamang bigat na inaalaw kagaya sa expressway. Pagka 400cc po, yung bigat po ng makina ang pwede po. Dahil pag dinaanan po kayo ng bus sa expressway, ang lakas po nun. Tatangayin kayo, pwede kayo mapunta sa kabilang kalsada. Which is pwedeng mangyari niyan. May kasunod kayong ano, sasakyan, di ba? Matamaan kayo pag wala kayong control doon sa motor nyo. So, ayun lang po muna guys. Maraming salamat. Ayusin po muna yung mic natin. Thank you. Hi guys! And shout out to Marvin Motovlog. Ayan, kung gusto nyo makakita ng mga adventure rides, follow nyo na siya. Of course, sir, ride safe and nice meeting you here. And God bless you. Thank you, thank you. Thank you so much.
Kauna-una binigyan ng ano? Big bike? CF Moto. Gamay na siya. Dahil sa pagmamodel. Endorser, paano ba tawag sa ganun? Mag-aantay talaga. Influencer yun ng CF Moto. Mag-wiwi, mag-cook. Hello, Boss Marvin Chua. Guys, support Boss Marvin Chua, motovlogger, okay? Ingat po kayo lagi. Megos yun yan. Good content, guys. Thank you. Guys, pakilala ko lang my nephew or Oiko, Masaki, and Taichi. Marvin Chua Motovlog ちゃん、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。Ayan o, meron na rin tayo dito sa Japan guys. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?